Hi guys, good afternoon everyone. Maayong hapon sa lahat, no? Kasi hapon na dito sa amin guys. So eto, gagawa ako ngayon ng merienda ng kids. Gagawa ako ng cheesy milky donut. So guys, napakadali lang gawin to, no? So meron ako ditong 4 cups cake flour. Cake flour guys yung ginamit ko, no? Kasi para mas malambot. 1 teaspoon salt, 2 teaspoon baking powder, 1/2 cup sugar, 1/2 cup powdered milk. Syempre, ang ginamit ko guys, birch tree. And then, 1 tablespoon instant dry yeast. Haluin lang natin maigi. Syempre, para ma-mix-mix na. And then, eto nalalagyan ko siya ng 2 pieces eggs. At pagkatapos, 1 tablespoon vanilla. And then, 1 cup evaporated milk. And of course, lalagyan natin ng 1/4 cup butter. So, yan yung pinakahuling lalagyan natin guys. At hahaluin na natin. So, dito na tayo magsisimula guys, sa paghahalo pa lang, no? So, ang mangyayari nito guys, magma-manual kneading tayo, no? Mano-manong masahan ang mangyayari, no? Kasi wala akong stand mixer. So, sana all may stand mixer. So, anyway, hindi naman porket wala kang stand mixer, hindi ka na makakagawa ng ng tinapay. Sabi nga, pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, may dahilan. So, ito na nga guys. So, matapos kong haluin. And then, ito na, magsisimula na ako magmasa. Naglagay ako ng konting flour dito sa table para hindi dumikit. Ganito yung itsura niya guys, pag hindi pa namamasa ng maayos. No? Nahalo pa lang natin kanina yung dough. So, ganyan yung itsura niya. Syempre, hindi pa elastic. No, hindi pa siya yung nai-stretch, no? So, ito ang gagawin natin. So, kailangan pag gagawa ka ng dough or ng ito nga ginagawa nating tinapay, kailangan ready ka, no? Kung plano mong gumawa ng tinapay today at maglalaba ka kinabukasan, wag mo nang gawin. Lalo na kung first time mo lang gagawin kasi medyo mahirap sa umpisa. So, eto, maraming technique. Gusto mo ibali-balibag mo, i-fold-fold mo. So, bahala ka na kung anong gusto mong technique dun sa pagmamasa mo, no? Basta ang importante nito, guys, is mamasa mo ng maigi, no? Ma-knead mo ng maigi yung dough para magkaroon ng magandang resulta ng tinapay na gusto mo, yung kung anong klase ng texture yung gusto mo. So, pag nagmamasa ako dito sa pinaka-wrist, no, sa pinaka parang malapit sa pulso, no? Tama ba yun? Kasi nandun yung bigat. No? Kailangan medyo mabigat doon banda para mamasa mo ng gusto yung ginagawa mong dough. Okay guys, sasabihin ko na sa inyo kung gaano ko katagal piniprepare yung dough, no? So, baka magulat kayo lalo na kung hindi ka matyaga, no? Umaabot to ng mga 45 minutes. Diba? Tagal. So, kaya minsan, tinatamad ako gumawa ng tinapay. Kasi ang tagal nga. Pero kung meron kang bread maker, meron kang stand mixer, it takes mga 15 to 20 minutes, no? So, ganito itsura niya, guys. Habang minamasa mo yan, mapapansin mo, medyo medyo nagiging parang elastic, no? Hindi na basta-basta napupunit yung dough. So, ang gagawin mo lang, mamasahin mo lang na mamasahin para ma-achieve mo yung gusto mong texture dito sa dough. So, ito na nga guys, iba-ibang klase talaga ng dough, no? Depende sa kung anong bread ang gagawin mo, no? So, depende rin kung anong klase ng flour yung gagamitin mo doon sa bread mo, no? So, minsan nakasalalay doon kung paano ma-develop yung yung dough mo sa gagamitin mong flour. For example, yung sa pizza dough, no? Ang need na flour nun yung with high protein content. Kasi in order to develop yung klase nung ginagamit dun sa pizza dough, no? So, iba-iba. So, kailangan medyo matutunan natin ng konti yun, no? So, eto tingin ko medyo malapit na tayo sa katotohanan. Na malapit na nating makuha yung gusto nating klase. Tulad dito guys, no? Pag inahata ko, 'di ba, medyo medyo elastic na, no? And then smooth na rin yung dough.
So, syempre, ito tinetesting natin dito. Kasi may tinatawag na window pane. So, yun na nga guys, ito yung palatandaan na ibig sabihin na properly kneaded na yung dough mo. Ibig sabihin, maganda na yung yung pagkakamasa mo. Sakto na. No? Kasi ngayong nakaayon yan guys sa pagmamasa mo kung gaano kalambot yung tinapay na gusto mong gawin. So, eto na, titimbangin ko muna mga approximately mga 70 grams bawat isa. So, yun na nga guys, di ba maraming klase ng tinapay. Merong tinapay na yung mga dense, yung mga siksik. Kaya ako, madalas gusto ko yung ganun guys eh. Kasi, hindi kailangan ng ganong effort sa pagmamasa, no? So, kaya lang minsan nga syempre, nire-request ng kids yung ganito, yung malambot na klase ng tinapay. So, eto na guys, niro-roll ko na. So, medyo nagkamali pa nga ako dito guys kasi hindi ko nalak maigi. Kaya ang nangyari, habang piniprito ko, bumuka. No? So, ang ginawa ko, yung sa sumunod na batch, nilak ko na. So, medyo pa rin bumuka kasi parang kulang talaga sa sa pagmamahal. Hindi, parang kulang talaga sa pag-lock, no? So, anyway, so, ganyan lang naman ginawa ko, guys. Basta kung gagawa kayo nito, make sure na lang nakalock, maigi. Para nga hindi bubuka. Kasi nawala sa isip ko, no? Kasi ipiprito ko to. Pero kung hindi mo to ipiprito, kung lulutuin mo to sa oven, walang problema. Kasi hindi siya bubuka kasi, syempre, nakataob. Hindi bubuka. Kaya lang nga, ayun nga, dahil lulutuin ko siya sa mantika, ipa-fry ko siya. So, yun nga, ang tendency nga naman talaga, bubuka naman talaga. Alam mo, medyo matigas din naman ang ulo talaga natin. Minsan, parang, alam ko rin naman na yung kahantungan, pero bakit nga naman, hindi ko nga naman talaga nilak, no? After this, magpo-proofing na tayo. Yay! No, ito na, guys, kasi ngayon, ang hirap magpaalsa. So, lalo ngayon medyo malamig. So, medyo mahirap magpaalsa. Gagawin nyo kung gusto nyo ng mas mabilis magpaalsa, turn your oven on the lowest temperature na, no? Then, turn on the oven. And then, pag medyo mainit na, turn off the oven. And then, ilagay mo na yung dough doon sa oven, no? So, nandun lang yung konting-konting init ng oven para lang ma-proof yung ating ipiprito. So ito pindrop ko to ng 1 hour guys. So 1 oras ko siyang pinaalsa. So ganyan na yung itsura niya, no. I-ready ko na itong mantika, paiinitin ko lang guys, no. Ang gagawin nyo dito, wag nyong ilalagay muna kagad yung ipiprito nyo pag hindi pa mainit yung mantika. Kasi ang mangyayari, sisip-sipin ng dough yung mantika. So, yung donut nyo magiging mamantika. Kaya guys, kung mapapansin nyo minsan, pag bibili kayo sa bakery, di ba may mga binibentang ganito na donut, masyadong mamantika. Kasi minsan ganun yung nangyayari. Piniprito kagad nila yung dough sa mantikang hindi pa mainit. So, yun na nangyayari guys doon. So, anyway, ito na nga dahil nga bumuka yung mga una kong ipinirito. Kaya itong second batch, nilak ko na. Titignan natin ngayon kung bubuka pa rin. So, kaya ngayon guys, kayo na ngayon bahala kung paanong technique ang gagawin nyo. Pag ginawa nyo to, kung anong technique ang gagawin yung pagbabalot para hindi bumuka, no? At bago tayo magtapos, magte-thank you po muna ako sa inyong lahat. Maraming salamat po sa matyagang nanonood sa aking channel. At kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like and subscribe. Thank you very much guys for always watching my videos. And syempre, don't forget to click the notification bell for new updates. Syempre, para maabangan nyo naman yung mga isi-share kong video sa inyo. At mabalik tayo dito guys. Ito na yung pinaka last batch na ipiprito ko. At ito na nga, tinignan ko nga kung medyo bubuka pa. So medyo bumuka pa rin ng konti. So kailangan talaga nito guys, matindihang pagsasara or yung paglalak. No? So sa susunod kailangan ganun yung gagawin natin. At eto na, nagawa ko dito bali 16 pieces lahat. So, ganito itsura niya guys. So, ito yung sinasabi ko, kailangan mainit yung mantika mo pag ipiprito mo para hindi maging mamantika yung gagawin mong donut.
At para matawag tong cheesy milky donut, lalagyan natin to ng powdered milk and then sugar. So, ang milk ko dito guys is Birch 3. It's everybody's milk, not sponsored, pero yun ang ginagamit ko kasi nga, masarap talaga yung Birch 3. So, anyway guys, ilalagay ko lang to dito, i-roll ko lang dito. Kaya ako dito nilagay sa lagayan para nas madaling i-shake ko lang. 'Di ba? So, nas convenient. O, yun lang. So, bahala na kayo kung paano nyo i-roll sa milk yung donut nyo. At kung ayaw nyo naman guys ng may milk, pwede naman din plain sugar lang yung ilalagay nyo dito sa donut, no? So, ito na nga guys, malapit na ako matapos. I-try nyo nang gawin para ma-experience nyo rin. Kung hindi pa po kayo nakakagawa ng simpleng tinapay, i-try nyo na pong gawin to kasi napakadali lang naman gawin. Actually, yung matagal lang naman dito is yung pagmamasa, no? Pero pag nakasanayan mo na, madali na lang yan para sa'yo. So, there you go guys. Ito na yung aking cheesy milky donut. So that's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. Thank you for watching and God bless everyone. Stay safe. Bye-bye.